tumalsik po yung biktima na si Angelica Katabi, Idol Rafi. Oh, okay. So kasalanan ng boss. Opo. At doon na nga, Idol Rafi, pag abante niyan, doon po nagulungan. Pasintabi lamang po sa mga manunood, doon po nagulungan ang ulo po ng biktimang si Ba't tumabante yung boss? Yun nga po, Idol Rafi, umabante pa po. Bago ang lahat, ang aming pong taus-pusong pakikiramay. Opo, salamat po. I'm speechless. Hindi ko akalain na ganun po yung makikita ko sa video. Matindi po. Ano na po nangyari doon sa driver ng bus? Nakakulong na po siya, Idol. Good. Yung bus po, naka-impound na. Opo, naka-impound po. Sinabi niyo po kay Odette na walang insurance yung bus. Bali, hindi pa naman po nila kami na kakausap nung ng bus. Okay, Magic Line Express. May plate number UWK 868. Nakipag-ugnayan na po sa inyo Magic Line na Nung one time lang po nung nadisgrasya po yung anak ko, kinahaponan po nagpunta po sila doon. Ang nakausap po nila, Idol, yung anak ko, yung kapatid ko po at saka yung kapitana po namin nagpunta po doon sa San Jose. Okay, ano pong sabi nila? Bali, hindi naman po ako, Idol, ang nakipag-usap. Bali po yung kapatid ko na isa. Okay. Bali, parang blackout po talaga ako, Idol. Ano pong napag-usapan ng kapatid nyo? Bali, ang narinig ko lang po, hindi po kami sila? muna makikipag-usap sa kanila. Hindi muna po kami haharap sa kanila. Kasi nga po dahil yung nangyari po dun sa anak ko. Okay, meron ho ba silang mga pinabot na tulong o ipinangako na tulong? Wala pa po. Bali, ako po yung nasa likod lang po ako ng kapatid ko. Ayaw ko po talagang humarap sa Tama kanila. po yun. Tama po yung ginawa nyo. Okay, kasi kung hindi, sila po ipipiliting kayo makipag-areglo and then magkakaroon ng pirmahan, wala kayo sa sarili nyo po, tuliro kayo and all. Sasamantalahin nila yon. So buti na lang po at hindi kayo nakipag-usap. Right move, right decision. After ilang araw na medyo okay na kayo, nalibing na po ba yung... Hindi pa po, nakaburol pa po yung Okay. anak ko. Bali, sa Friday pa po siya Okay, ililibing. bumalik ho ba sila sa inyo para... Wala po. Wala na, po ni bumalik. siya ni si Hoy na. Wala po. Colonel Narbuada, magandang hapon po. Magandang hapon po, sir. Sa inyo pong ginagawang investigasyon, ano na pong pinaka-latest? Alam ko po, nakakulong na yung driver. Ano po palang ikinaso sa driver, sir? Ang kinaso namin, sir, ay yung reckless resulting damage to property at saka yung case na murder, sir. Because of that, nasa kulungan na ngayon without bail yung driver. Yes, sir. Yes, po. Opo, sir. Yung pong Nakakulong na. boss, sir, naka-impound. Yes, sir. Andito sa amin, sir, ang bus, sir, naka-impound, sir. Na-check nyo na ho ba sa LTFRB kung may prangkisa po itong Magic Line Express? So, ongoing, sir, ang pag-check namin sa kwan, sir, sa ITPRB, sir. So hanggang ngayon po, hindi nyo pa rin po malaman kung may prangkisa o wala. Yes, sir. Ipapacheck namin, sir. Check namin, sir. Sir naman, kami po, oras lang, kaya ko i-check to in 10 minutes kung may prangkisa o wala. Kayo po, ilang araw na. Yes, sir. Yes, sir. Ganun po kabagal pala umaksyon mga pulis nyo. Sorry sir ha. Pero sir, dapat by now, meron na kayo impormasyon kung may prangkisa o wala ito. Kasi po, hindi na nakipag-usap para malaman din kung may insurance ito o wala. Things like that, kasama dapat yun sa inyong katungkulan na sa pag-iimbestiga. Yes po, sir. Nakuha talaga, sir, yung pagkabangga niya, sir, natasan pa niya. Tapos, bante polis siya. Yun, sir, Kaya yan ang sabi ko po na most likely murder po yun kasi nakita niya na tumba tapos nando sa ilalim ng gulong niya and yet imbis na bumaba siya, ang ginawa niya pinaandar at sinagasaan lalo yung biktima. Kaya yun po yung murder. Tama? yes po, sir. Ma'am Leia, kung okay lang maikwento ninyo, paano ba nag-overtake yung bus tapos Umibertik po siya po. Tapos, yung bigla na lang Nabundol. yung nabundol yung sinakyan naming patrol. Tapos po yung nalaglag si Sek, pagulong po dun sa pangalawang hulihang gulong. ayun, nung mabundol ng bus yung multicab, Tumalsik, gumulong, papunta dun sa gulong. sa likod ng Opo. gulong ng bus. Opo. And then, alam ng bus driver na nandoon yung Opo. biktima sa ilalim. Opo. Wala ba nagsigaw sa kanya na, oy, nakasagasa ka, bumaba ka dyan? May tao na pong nagaganon siya na kasi sumisigaw na po akong tama na. Tapos yung umano na yung isang tao dun sa harap na gumagano na po. Tapos ang sabi ng
umatas siyang pahaba, tapos bigla na lang siyang parurot, patakas po. So siya na lang naiwan mag-isa. Siya na lang po kasi yung ano po niya, konduktor, naghahanap po siya ng pangharang doon. Kalso para Kalso, opo. hindi na magulungan Opo. yung biktima. Kaso lalo tong umabante. Opo. Anong oras po yan? 8:30 po. Ng umaga? 8:20 po, 8:20. Oh, kala Pero ko. medyo maluwag po yun kasi medyo malaking space po yun doon, sir. Pwede po siyang overtake kasi wala pa pong gaanong tumatakbo na jeep. Sumisigaw po ako na harangin nyo. Eh tama-tama nakita ko yung bus na maliit po. Paahon doon sa, sir, paahon doon papuntang highway. Senegare. Yes po, Senator, magandang hapon. Tama lang yung kaso yung pinal ni Colonel na murder kasi matapos niyang mabundol at matalsik sa ilalim ng boss yung biktima, alam naman niya nandoon, ginulungan pa niya hanggang Yes po, sa Sen. mamatay. Nakita ko po yung videos and it looks like he had an opportunity na full stop na, nakababa na po lahat ng pasahero, pati po yung conductor niya. Plus, in-inform po siya na may tao sa ilalim ng gulong niya. But he still chose to drive away. Sa ating revised penal code, Senator, no, a person can incur criminal liability if he's doing a wrongful act, even though what resulted was not what he intended. Nasa Article 4 po yan ng revised penal code natin. So dito, kahit sabihin niya ng hindi niya sinasadya or hindi niya, he did not intend na mabundol niya yung tao, he's still liable for the murder that he committed. May pananagutan ba rito yung may-ari ng bus? Halimbawa, adik po itong driver kasi kitang-kita naman sa video na hindi siguro gawa niya ng isang normal na tao. Baka nakasyabu ito. Kung nakasyabu ito, responsibilidad ng mga may-ari ng mga bus company na dapat dinadrug test ang kanilang mga driver. Isa sa mga requirements bago nila i-hire yung kanilang driver. Meron po, Senator, no, sa ating civil code, meron pong liability ang isang employer sa kanyang, na may kailangan maayos po yung selection niya sa kanyang mga employees. Kasama na po dito yung pagka-ensure na meron silang proper driver's license, proper training, also yung drug test po, Senator. Kailangan po ma-prove ng ating may hawak ng bus franchise na ginawa po nila tong proper selection. If hindi po nila ginawa to, meron po silang civil liability. Magic Land Express Corporation, Manuel Ikang, liaison officer. Mr. Ikang, magandang hapon po, sir. Opo. Mr. Ikang, alam niyo na po siguro dahilan kung ba't po kami napatawag, ano po, sir? Yes, sir. Opo. Good afternoon po. Good afternoon po. Ano pong plano ng Magic Land Express dito po sa nangyaring aksidente na kung saan nakapatay po yung driver ninyo? Kasi sir, ganito po yan, sir. Nung lumapit po kami ron, sir, hindi man naman kami nagpabaya. Nag-aalok po kami ng tulong. Ano pong tulong inalok niyo, sir? Kung ano po yung may tutulong namin, kung ano po yung pangangailangan. Kaya lang po, ang sabi nung ayaw kaming kausap, tsaka na lang daw magdadalamhati pa sila. Yun po ang... Tama lang. Tama lang. Pero Opo. ngayon po, sir, ano po yung... Una, ang tanong ko muna, may prangkisa po kayo, no? Yes, sir. Opo. Meron pong insurance yung bus. Yes, sir. Opo, Marte Insurance po. Magkano po yung policy sa insurance na yon? Para sa isang Yung figure, sir, namatay, halimbawa na nasagasaan ng bus nyo. Ano po? Mga 100 po, sir. Naku, kulang pa yung pampagamot ng ngipin mo. Pag binunutan ka ng ngipin at nagdumugo ngipin mo, 100,000 siguro. Kulang pa. Nanliit naman. 100,000 per passenger? Per passenger po yun. So katulad nito, nasagasaan yung biktima at namatay, magkano po yung sa policy nyo nakasulat na Willing binili nyo? naman po kami, sir, kung ano po yung mapagkasunduan, sir, kung ano po yung hilingin nila. Pero sa pagkakala mo, bilang liaison officer, katulad nito, diretso na po tayo, sir. 100,000 per person. So 100,000 lang ang insurance na policy binili nyo para sa masasagasaan Opo. ng inyong boss. Tony Garrett, Yes po, Senator. napakaliit ng 100,000. Yes po, I agree, Senator. Dito po, hindi naman tayo pilit na ilimit ang ating damages based sa insurance po na kinuha ng bus liner. It doesn't extinguish po completely their civil liability. Ang aking recommendation po dito, Senator, is kasuhan na lang po nila ng criminal itong nakasagasa po. Anyway. Hindi, nakakaso na, nakakulong na without bail yung driver. Yes po. Pero ang sa akin, sana makakolekta sila
dito po sa may-ari ng bus. At hindi lang dapat 100,000, kung ako milyon. Yes po. Dapat po ipagpatuloy po nila yung kaso para ma-allege po nila doon sa criminal case yung civil aspect ng damages. That way, hindi po tayo limited sa ibibigay po ng insurance. Tama. Dahil hindi naman po yung insurance policy nagde-determine kung magkano damages lang ang natatanggap. Hindi, kasi yung insurance policy, yun lang talaga ang in-insure, Yes, po. 100,000. However, sabi ko nga, I'm sure mag-agree sa akin yung kamag-anak ng biktima na napakalit na 100,000 para kapalit ng buhay ng kanilang kamag-anak, di ba? Yes po, Senator. So, dito po, para hindi po tayo malimit doon, Sen. Pagkaso. Kailangan po talaga. Yes po, ituloy po natin sa kaso. I-prove po natin yung damages doon sa korte for what they suffered due to the criminal act committed by the employee of the bus line. Okay, so Nay, willing ho ba kayo na ituloy ang kaso? Kasi yung 100,000 na ibabayad sa inyo sa insurance, mula sa insurance, tapos papirmahin kayo ng waiver, tapos na. Hindi O po. ituloy Itutuloy niyo ang ko po. kaso para yung korte po magde-decide kung magkano dapat ang babayaran ng bus company. Opo, itutuloy ko po yung Tuloy na lang. kaso. Very good. Very good. Ganun po dapat. Maliban na lang kung mag-offer ito ng 10 milyon. Mr. Menduel Ikang, Yes, sir. Yes, bilang sir. isang liaison officer, halimbawa yung 100,000 talagang maliit yan at yun lang kaya talaga ng insurance dahil yun ang kalagay sa policy. O tulad niyan, halimbawa, magkano yung inyong idadagdag para naman mapagaan yung sama ng loob, yung dalamhati nitong mga kamag-anak ng biktima sa inyong palagay? Kakausapin ko po yung boss ko, sir. Okay. Pag-uusapan po namin. At saka mas maganda makausap din po namin yung pamilya para mapagkasunduan kung ano po yung dapat. Siguro po mas maganda sa korte na lang kayo mag-usap-usap para doon Yes, yung sir. si judge na lang siguro mag-set ng amount. Tama ba ako, Atty. Garrett? Tama po, Sen. Para sa ganung paraan po, ma-formalize po yung usapan at pwedeng i-revive yung kaso just in case hindi po tinupad. Kasi may possibility po, Sen, na baka nag-agree sila out of court, i-atras po yung kaso without the court being informed. Sabay hindi po nila tuparin yung usapan. Okay, so Nay, ganito po yung driver, wag niyong pakawalan yon. Opo. Wag niyo po isama sa deal. Halimbawa, Nay, dumating yung punto na pumayag kayo makipag-areglo, out of court settlement kung tawagin, wag niyo pong ikasama sa usapan yung driver. Si driver dapat makulong. Opo. Dahil napakawalang hiya po yun. Okay? Siguro kung makipag-areglo kayo, kung sakali man, doon lang sa may-ari ng bus. Opo. Ngayon, sige na, bigyan ko kayo ng pagkakataon na makipag-usap. Makinig lang siguro. Makinig kayo sa sabihin ng bus line, bus company. At kapag hindi po kayo happy, tuloy natin yung kaso sa korte. Kung ako po ang tatanungin, kulang po talaga dahil yung anak kong yun, bali siya po yung Breadwinner. breadwinner ng mga kapatid sa pag-aaral. Kaya po nagsisikap yung anak ko para sa pamilya po namin at saka sa mga kapatid. Lalo na po ngayon, idol, na Ma'am. dalawa man po silang nagtatrabaho na magkapatid. Pero siya po talaga yung sumusuporta talaga po masyado sa mga anak kong nag-aaral. Kaya ma'am, yung sinasabi ko, kung gusto niyo na lang, pwede ko kayo makipag-usap sa bus company, sasamahan namin kayo, makikinig kayo, at kapag yung offer ay sa tingin niyo okay, nasa inyo yon. Pero dapat, bago kayo pumirma, dapat may abogado at Opo. kung ano yung napagkasundo yung halaga, kaliwaan. Pero kung hindi kayo satisfied doon sa amount, ikukorte nyo. Opo. Am I making sense, Atty. Garrett? Yes po, tama naman po, Sen. Hindi po tayo papayag na i-atras na lang po talaga yung kaso without them knowing the full extent po na kanilang wini-waive. Kaya kailangan po talaga ng assistance of a lawyer before this settlement would happen. Tama po. So, dyan pwede ko kami tumulong. Nandiyan na yung public attorney's office para doon po sa out-of-court settlement kung kayo po ay happy. Pero hindi kayo basta-basta pipirma sa waiver Opo. hanggat wala dyan yung napag-agrihan kung ano man yung napag-agrihan ninyo. Opo. However, kung hindi kayo satisfied, korte agad. Opo. At bala na si judge Opo. kung magkano yung award. Okay, ganun lamang. Opo. Mr. Ikang, Yes, sir. Yes, sir. Opo. so sabi mo kakausapin mo yung Yung boss ko, sir. boss mo. Sige. Kausapin mo yung boss mo and then depende na dito ngayon sa kamag-anak ng victim kung sila makipag-usap. Kung sila makapag-usap, then so be it. Kung hindi na makipag-usap, edi tuloy sa korte. Yes, sir. Okay? Yes, sir. Pero yung driver ninyo, makukulong na yun habang buhay. Okay? Sige po, sir. Wala ba kayong ginagawang drug test, random drug test sa mga driver ninyo? Mukhang addict to. Itong driver nyo nakasagasa. Meron lang po, sir. May drug test po sila, sir.
O, kailan bang pinaka-last drug test nitong driver ninyo? Ano lang yan, sir eh. Bali 1 week pa lang sa amin yung driver na yan, sir. Kaya nga, so nung pumasok siya, meron ho ba siyang sinumiti sa inyo ng drug test result niya? Yes, sir. Opo, meron po. May kasama po sa requirements namin yun, sir. Okay. Police clearance, NBI, drug test. Kasama po yun. Saan galing po ito bago po napunta sa inyo? Itong si Joseph Olpindo. Base, sir, sa by data niya, galing din siya ng Joycel. Joycel. Ba't siya umalis ng Joycel Bus Company? Finish contract daw po siya, sir. Ba't niya hindi nirenew? Tinanong niyo ba sa Joycel kung bakit siya umalis doon? Tinawagan, sir. Ang tanong lang naman po namin, sir, kung meron siyang mga naging kaso doon sa Joycel, wala naman daw po. Tinanggap po namin. Okay, sige po. Sige, ganun na lamang po, Mr. Ikang, pag yung kamag-anak ng biktima gusto makipag-usap sa inyo, sasamahan po namin, of course, with some lawyers. Yes, sir. At kapag hindi, then korte na lamang. For the Yes, meantime, sana po magpakitang gilas kayo, magpadala man lang kayo kahit papaano tulong na wag niyo pong bibilangin yon nakasama na doon sa settlement. Magpadala kayo ng magpakita kayo na na kayo ay concerned, na kayo Yes, may sir. pagmamalasakit dito sa nangyari sa biktima. Okay, sir? Okay, sir. Okay po. Kayo ba nagpadala man lang ng bulaklak? Hindi pa po, sir eh. Oh, kita mo yan? Sana man lang, kahit na hindi mo nakipag-usap sa inyo, magpadala man lang kayo ng bulaklak para magikiramay. Mag-extend ng inyong apology. Pasensya na po. May mali talaga ng driver namin kung ano may tulong namin, etc. etc. Ganun dapat. Sige. Okay, sir. Gagawin po namin. Sige po. Colonel Narbuada, sir, Yes po, sir. kapag nakapag-decide itong kamag-anak ni biktima mag-file ng civil case laban sa bus company, so nandyan po kayo para tumulong. Ano po? Yes po. Yes po, sir. Anytime, sir. Okay. Attorney Garrett, Yes po, Senator. sa civil case ba, kailangan pwede na siguro dumiretso itong mga kamag-anak ng biktima na sa tulong na natin, tayo na gumawa ng draft na para pag-file ng civil case? Actually, Senator, ang civil case is impliedly instituted with the criminal case or hindi na po kailangan pang paghiwalayin pa, Sen. Okay. Pwede na pong i-discuss ang civil aspect doon sa criminal case itself. Na ikakarga, kasi doon sa criminal case, isa driver lamang yon against Joseph Olpindo, paano yung may-ari ng bus? Kasi yun naman ang magbabayad. Sen, ang aking suggestion is i-implead rin po natin yung owner po ng bus line or yung bus line itself dahil meron po silang vicarious liability or meron po silang liability para sa mga action po ng kanilang employees during the course of their duties. So, maaari pong isama po sila doon sa kasong nakafile na ngayon. Colonel, Yes, sir. narinig niyo po, sir, pwede po isama na po yung bus company, yung may-ari noon. Yes po, sir. Sige po. Paano gagawin yung Attorney Garrett? Kakausapin yung piskal? Yes po, Senator, na magdagdag lang po tayo ng party na ang purpose po is para po doon sa settlement ng civil liability caused by the criminal act. Pwede po silang isama doon sa kaso. That way, hindi na po natin kailangan paghiwalayin pang maghabol ng civil case. Okay, Dito sige, po sila. sige. Okay. So, ma'am, Garrett, huwag may babang telepono Attorney Garrett at kakausapin kayo ng mga kamag-anak ng biktima. Ako, ma'am, ay magpapabot ako ng sarili kong tulong pinansyal. Salamat po, Idol. Sa muli, ako po ay nakikiramay. Sagutin ko na po siguro ang punerarya. Salamat po. Saan punerarya ho ba ito? Sinong punerarya? Bali, King Billy po sa San Jose del Monte, Bulacan po. Sige po, sagutin ko na lang punerarya at sa kalibing. Maraming salamat po. Okay, akin na po yun. Para kung sakaling nagkaroon ng settlement, hindi po mababawas po yun. Okay? Opo. Sige po. Punta kayo sa kabilang booth, kakausapin kayo ni Odette sa kanila Attorney Garrett. Salamat po, Nakikiramay Idol. ulit Salamat kami. po. Magandang hapon po. Condolence po muli na. My condolences po.